Ang pinakamaganda sa aming magkakapatid, si Heart. Nalaman niyang bakla siya, 10 years old. Nagbibihis po siya ng babae. Nagmamodel-model nga po siya, tapos sabihin sa akin, "May, bagay ba?" Eh, nung pumamatay yung ama niya, parang nagkaroon siya ng responsibilidad sa amin. Siguro po nandun pa po ako sa Dubai noon, nabalitaan kong gumagamit si Heart. Tapos pini-M ko po siya, sabi ko, "Heart, balita ko gumagamit ka. Yan ang wag mong tutunan kasi mahihirapan ka makawala dyan." Pero nagtinda po siya, nito lang po, yung dasher lang po. Sabi nga po niya sa akin, "May, hindi naman ako magkakaabala ng pulis na patayin dahil hindi naman ako big time." Sabi ko, "Hindi mo nga naiintindihan eh. Yung content marami, pareho, di ba?" Sabi ko nga po sa kanya, ayoko mawala ng anak. Nahuli po si siya noong 7 ng January. Maya-maya nagpunta po yung kaibigan niya. Tumawag daw po si Heart. Kahit sino daw po sa amin, magpapunta dun sa Pretel. Sa Pretel po siya nahuli. Pero wala pong nakuha items. Verify lang naman sila po sa amin dito. Yung mga kinala-inala, kung hindi ka naman taga rito, tatanong mo, ba't ka taga rito? Siyempre, nagdadaw tayo, ma'am. Yun po yung first move natin doon. Nagdadaw tayo, hindi ka taga rito. Di ba po, ma'am? Kasi lahat ng rito, yung mga pulis natin dyan, alam nila kung taga rito ka o hindi. For verification lang, ma'am. Kinulong siya. Tapos po, nung umaga na, sabi sa akin ng pulis, "Nay, kailangan nyo ng 50,000. Nandamot po ako. Sabi ko, "Sir, wala kaming ganyang pera." Umiiyak po yung anak ko. Sabi po ng anak ko, "Mick, huwag mo ko iwan dito. Baka mamaya ilabas ako, patayin ako." Wala ko pa akong alam sa sa ganun pong hinihingi po kasi nakakagulat po. Sabi ko, tsaka, ba't naman po hihingi yan, di ba po ba, ma'am? Kung totoo mo yun, extortion po yun. Sabi ko po, ang pera ko lang po dito, 7,000. Sabi, "Wala na ba na?" Ibo ko, "Wala na po eh." Yung wallet ko nga po, binugnat pa nila eh. Imbestigahan po namin yung pangyayari, ma'am. Tapos kung sino yung police responsible, masampa natin ang kaso. Nirelease nila yung anak ko, pero wala pong papel na binigay sa akin. Kumbaga, verbal lang po yung magkaka-release. 3 araw po nagtutulog po yan talaga si Heart. Hindi po lumalabas, puro tulog. Tapos hindi na nga po kumakain eh. Tapos noon, pang-4 na araw na sana niya na hindi siya lumalabas. Pinuntahan po siya ng babaeng kaibigan niya, binigyan siya ng pera para kumuha. Pero ang nakita ko lang po ng 200 yung hawak niyang pera. Sabi ko, "Heart, doon ka nahuli sa Pretel, doon ka rin lalapag, mapipicturean ka doon." Sabi ko gano'n, "Delikado yun," sabi ko gano'n. Tapos maya-maya sabi niya, "Buhay na yung Barbie, manda sila ngayon." Kasi tawag po sa kanya dito, Barbie. Ay, nung gabi po yun, may nagmamanman na pala sa amin hanggang kinabukasan. May pilit na nagbubukas ng pintuan tsaka bintana. Alas 11:30, pinasok kami dyan. Tapos po nakahiga na po ako, may kumakatok sa pintuan namin. Sabi ko, "Sino yan?" Hindi po sumasagot. Tinulak po yung pintuan namin. Yung lakas nga po ng impact ng pagkakabukas, yung mami ko tumila po. Yun, pinipigilan pa rin po sila ng mami ko na pumasok. Naku, malalaki po yung lalaki. Tapos po, mga nakamask sila. Tapos medyo malalaki po katawan. 7 lalaki po yung pumasok sa loob ng bahay namin. Sabi ko, "Sir, wag naman po." Tapos dinikdik po nila si Heart dun sa may lamesa. Sumakbang po kay Heart, binitbit siya palabas, gano'n po siya. Ang tagal pa po dun sa pintuan namin, nakatutok pa sa amin yung barel. Kaya hindi kami makalabas agad. Hindi kami makahingi ng tulong, nakaganyan pa po yung barel. Paglabas mo nila, kasunod na ako. Umiiyak po yung anak ko na makaawa sa kanila. Hindi pa po kami nakakarating doon. Dumating po yung kapatid ng kaibigan ni Heart. Ang sabi niya po sa amin, "Talena, si Heart andun no, nakahiga kala Dodo." Yun na po, alam na po namin yun. Nakita ko po, nandun ako nakabulagta na wala na po siyang buhay. Kinarga ko po siyang ganyan. Kaya po yung damit ko po, puno-puno ng dugo. Yung nakita yung anak ko, butas po yung mukha niya dito. May nagsabi nga daw po doon, bago makapasok si Heart dun sa bahay na kung saan nila binaril yung kapatid ko, tinadyakan pa daw papasok. Tapos binalian pa raw ng braso. Tapos po, hindi lang yung 4 na baril po ang ginawa sa anak ko.
Pagka po malaking tao ka, ang treatment nila VIP. Pero pag maliit na tao ka, ang treatment nila agad-agad RIP. Sana man lang magkaroon ng justice. Di po ba? Justisya. Kahit man hindi ako mahagandi, yung iba, Ang kaso ni A Certain Heart ay still under investigation. Nilagay natin sa suspected drug related dahil ang tao ay involved, gumagamit kasi surrenderer nga siya. alam ko yung mga pulis yung mga pumatay. Wala naman kasing ebidensya talaga na pulis kasi nga nakabonet kasi ang di umano na suspect na gumawa nitong krimen ito. So mahirap sabihin. Makikilala ko yung mga dumukot sa kapatid ko na sila, mga pulis sila. Hindi naman ginagawa ng kapulisan yung puntahan sa bahay para barilin. Di ba? May mga police operation talaga tayo na talagang nakakapatay ang pulis. So nagkaroon sila ng mindset na pulis ang pumapatay. Kaya pag may nangyayaring patay, kahit wala namang nakita, wala namang nakilala kung sino pumatay, para bang naka-mindset na agad ang taong bayan na walang ibang pumapatay dyan kundi pulis lang. Yung kapatid ko sinintensyahan na kaagad eh. Hindi pa man nakakarating sa korte, sinintensyahan na. Pinatay na po nilang na parang hayop, parang ibon lang. Na wala namang sakit, mamamatayin, mawawala ng ganun-ganun lang. Tapos sila, tuwan-tuwa po, dahil nakakakuha sila ng pera. Tataas ranggo nila. Papakain nila sa pamilya nila. Ganun, dahil sa ganun. Sa side na lang ako ng positive sinisilip, sabi ko, maganda rin naman pala kahit paano yung natatakot ang tao. At least, nakakatulong para tumigil na at ng mga tao hindi na gumawa ng kalokohan. Ang negative side nga, tumataas naman yung murder incident natin. Hindi po ako natatakot na lumaban. Kahit po matataas na tao sila. Kahit po alam kong nasa isang hukay na rin yung paa ko. Basta gusto ko po magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng kapatid ko. Kapag ganitong kaso, mahirap na siyang isolve. Hindi naman nakikilala. Nakasombrero, nakamotor, nakabonet. So ito ay mananatiling unsolved. Hanggang sa magkapalit-palit na yung chief of police dito, baka ito ay unsolved pa rin. May plano po ba kayo magsampa ng kaso? Ma'am, paano ako magsasamba ng kaso? Sino isasambang ko? Di po ba, ma'am? Gustuin ko man magsamba ng kaso. Sino po ang isasambang ko ng kaso? Si Duterte, na siya ang nagpamatay sa mga tao. Kaya gusto ko talaga lumaban eh. Kasi hindi ko tanggap yung nangyari kay Hart. Na nawala siya sa amin ganun agad-agad. Sabi ko nga po sa kanya, hindi ako titigil Hart hanggat di ka nabibigyan ng hustisya.